Sige, you can check that into my room. Thank you. Sunod na lang po ako Salamat. Oh, Lynette! How nice to see you here. Moira, hindi mo na kailangan makipagplastikan sa akin. Wala naman si RJ dito eh. Sige ka, mangangalay ka. Ako, makikipagplastikan sa'yo? Of course not. Alam mo, tumutupad lang ako dahil di ba may truce tayo with Robert na wala nang bangayan. In fact, kinunan ko na ng passport at visa ang lahat ng galit ko sa'yo at pinadala ko sa Antarctica. Sakaling mag-freeze over na sila doon at hindi na bumalik kahit kailan. You see, marunong akong tumupad sa truce natin. Actually, look, I have my truce face on. What about you? Moira, hindi ko kailangan magmaskara. Hindi ko kailangan makipagplastikan sa'yo. Kasi marunong akong tumupad sa usapan natin. Maamong aso lang ang peg. Alam mo kasi, Moira, ang maskara natatanggal. Yung plastic natutunaw. Pero yung maamong aso, kung mabait ka sa kanya, mabait din siya sa'yo. Pero kapag kinanti mo siya, kahit gaano pa siya kaamo, pwede kanyang kagatin. Excuse me po, photo lang po para sa family ng mga doctors. Oh, sure. Okay, Moira. 1, Smile. diba po? Hanggat nandyan si Zoe, hindi ko siya ipagpapalit sa'yo. Kaya, matuto ka na. Natanggapin kung anong kaya at hindi ko kaya ibigay. At kasama sa hindi ko kaya ibigay, ay yung ipakilala kita bilang anak. Kaya kung ayaw mo masaktan, huwag ka na umasa. I'm sorry, I'm just being honest. You stay with your family and stay with mine. Di ba genius ka? I'm sure you can grasp the simple concept para maging maayos ang lahat. Nay? Kuya, paiwan na lang po doon Salamat. Anak! Anak, okay ka lang ba? May nangyari, no? Wala naman po. Nako, anak. Nagsisinungaling ka sa akin, magsabi ka ng totoo. Ano nangyari? Why, hello there, Dr. Evangelista. Alam mo, if I were you, huwag ka masyadong maglalasing tonight. Kasi marami diyang mga linta na bigla na lang kakabit sa'yo or mga ahas na bigla na lang nanunuklaw. Isn't that right, Nerissa? That is so true. Are you talking to me, Mrs. Tanyag? Of course, who else would I be speaking to? I'm sorry, I thought you're talking to someone na hindi ko pa nakikita. A paranoid lost soul, perhaps? You're so funny, Doktora Evangelista. Psychiatrist ka, and yet hindi mo napapansin na may namamagitang sexual tension between Michael and Lynette? I mean, you know they had a history, right? Diba? Pinag-aralan mo yon, behavior at yung tumatakbo sa utak ng mga tao. At saka, may history si Lynette ng pang-aagaw. Isn't that right? Yes. So, baka isang umaga, magising ka na lang at malaman mo na inagaw na ni Lynette si Michael from you. Mrs. Tanyag, you don't have to warn me about Lynette. I know her past with Michael, and I don't think there's anything wrong with that. I mean, past na nga, so tapos na. And she's very much happy with Dr. Carlos now, like me and Michael. Are you happy? Kaya kung ako sa'yo, why don't you chill and enjoy?
kaysa pakialaman ng buhay ng ibang tao. Please, Especially Lynette's. don't try to act so cool about it. Mrs. Tanyag, I know what you're doing. Sa totoo lang, I don't think Lynette is a threat to me and Michael. I mean, she's a friend. So, I don't think gagawin yung mga sinasabi mo. Well, then obviously, hindi mo pa nakikita ang totoong kulay ng kaibigan mo. Okay. Wait. I'm gonna stop you there. Yung mga sinasabi mo, that's not gonna work on me. Because I'm not an insecure person. That's why, Mrs. Tanyag, maghanap ka na lang ng ibang didemonyohin mo. Have a good evening. Let's go, Nerissa. Pero alam ko, meron ka pang isang pangarap na gustong matupad. Hindi naman po lahat ng mga pangarap natin para sa atin eh. Minsan, di talaga binibigay ng Diyos kasi hindi po meant para sa atin yun. At kailangan nating tanggapin yun. Basta ako, Nay, hiling ko lang talaga tuloy-tuloy na yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Tsaka lubayan na talaga tayo ng gulo. Tulad ni Mamoy at tsaka ni Zoe. Nay, mukhang okay po yung trust niyo, Mukhang wala na po siyang ginagawang di maganda sa'yo. Ay, alam mo anak, binigyan nga niya ako ng lip kit. Talaga po? Alam mo na po gagawin mo, Nay, Itatapon ko. Pero alam mo, Nay, sa totoo lang, medyo kinakabahan pa rin ako. Kasi di ba, bago bumagyo, tumatahimik muna. Baka mamaya po, tahimik lang yan ngayon, tapos may pinaplano siyang di maganda sa'yo. Pwede gawin niya. Kahit namang anong delubyo o bagyong Moira pa yung dumating, ako kayang-kaya ko siyang harapin. O ako pa ba? Alam mo anak, bagyo lang siya. Super typhoon ako. Trust you. I love you, anak. Love you, Nay. Hello, good evening. Doc Enriquez! Ay, Doc Antonio! Welcome hello. to the Graham Alumni Homecoming. Hi, Doc. Dr. Tanyag? I hope we see you guys later. Yes, please. See ya. Wow, this is great. Buti na lang nakahabol ako. I know. Kala ko nga, i-ditch mo na ako. I told you earlier, I had the major operation the whole afternoon, which was scheduled before pa. But I told you, I was gonna make sure that I was gonna make it dito sa homecoming kasi lagot ako sa batchmates ko. And sa'yo, of course. Speaking of batchmates, okay lang ba kung puntahan ko sila? Kasi wala ako sa opening ceremony kanina. But I'll be back, of course. Yeah, of course. I'll see you later. Alright, see you in a bit. Bye. Harry? You look good. Siya nga pala. I just wanna apologize for what happened earlier. Sobrang frustrated ko lang siguro at wala akong sumunod. Kaya ako nasabi yung mga yun sa'yo. Well, I'm sorry din. I'm sorry kung nasampal kita. I was hurt lang kasi sa mga sinabi mo. I understand. So, ano, we're good? I guess. Nasaan pala daddy mo? Bakit di mo kasabay? Nauna na siya. Kasama niya yung date niya, si Tita Lynette, tsaka si Annalyn. Mauna na ako. Okay. Dito na tayo? Ito, Lynette.
Doc Antonio! Doc Benitez, Ma'am Lynette, good evening po. Doc, good evening. Antonio, good evening. Tara, punta natin sa Joan. Tara, naipuntahan lang po namin sina Dr. Kajoan, ha? O sige. Doc Benitez, sige po. Dito lang kami, Ako anak. enjoy. Uy, basta. Ano mas? Okay lang. Carlos, mabuti okay na kayo ni Harry. At least, ngayong gabi, hindi kayo magkakailangan. Nung wala na yan, pinag-isipan ko yung sinabi mo eh. Tama ka naman eh. Hindi ko pwedeng ipilit yung mga bagay na ayaw ng anak ko. Alam mo, dapat mas priority ko yung nararamdaman niya. Nakokonsensya nga ako eh. Kasi nung med school niya, nakagraduate siya. Okay naman siya. He's doing well. Hindi ko alam na may kinikimkim siya. At nahihirapan na pala siya. At kapag nasasaktan yung mga anak natin, doble yung sakit na nararamdaman natin bilang isang magulang. Kaya naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo. At yun yung pinakaayaw natin mangyari sa kanila. Doc Benitez. Ito yung banginista. Michael. Doc! Hi, Michael. Ba't ngayon lang kayo? Sayang, di nabutin yung opening ceremony. Galing akong convention, kaya nagpasundo ako agad kay Michael para sabay na kami pumunta dito. Buti na lang nakahabol kayo. Doc, ang ganda-ganda niyo. Ang ganda ng damit mo. Salamat. Ikaw rin naman, Lynette. Ganda mo rin ngayon. Naku, Michael, wala naman akong sinabi dyan sa kadate mo. Alam mo ba ha, napakaswerte mo. Kasi si Doc ang pangalawa sa pinakamagandang doktor ngayon. Pangalawa? Oo. Pasensya na, Doc ha, kasi syempre, una na sa listahan yung anak ko. Kaya pangalawa lang po kayo. Oo naman. Yes, Lynette, punta na kami sa table. Okay. Sige. Enjoy the night. Excuse me. See you later. Moira. Ito ka, Hi, RJ. Lynette. Moira, Dr. Benitez. RJ. Moira, Lynette, yung pinag-usapan natin, ha? Huwag niyong kalimutan. Of course. In fact, I even gave Lynette a lip kit as a peace offering. Is that true, Lynette? Totoo yun, RJ. Mukha namang tumutupad si Moira sa usapan namin. Behave naman yung asawa mo. Good to hear that. Well, we'll go to our seats. Enjoy. Okay. Enjoy. Savor this moment, Lynette. Hindi magtatagal, maaamoy ng lahat kung gaano kabaho ang pagkatao mo. And I'm sure, mag-e-enjoy kang kabanding ang toilet bowl.